Welcome back muli mga kaibigan sa bagong muling mga balita na ating mapapakinggan at mapapanood dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Dito, ating matutunghayan ang mga bagay na nangyayari sa ating bansa, partikular na umano sa loob na mismo ng gobyerno at lalong-lalo na dito sa kasalukuyang administrasyon. Ngunit bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa ating channel ay siguraduhin mong ikaw ay mag-subscribe, pindutin ang notification bell at syempre piliin na rin ang all upang lagi kang maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias. Syempre mga kaibigan at kung mga ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa inyong walang sawang pagsuporta. At huwag din pong kalimutang magpakita ng suporta sa ating channel sa pamamagitan ng pag-like at pag-share sa ating mga videos. At syempre mga kaibigan, kung meron ka naman pong hinaing at opinyon, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga opinyon at mga hinaing at kung ano po ang nais nyong sabihin sa ating mga gobyerno upang mabasa na ito. Heto na nga mga kaibigan, atin nang panoorin at pakinggan ang balitang ito. Samantalang mapunta tayo muna dito sa pahayag ni Ted Filon mapatungkol dito sa AKAP Fund na nireaksyonan niya itong sinabi ni Mayor Magalong. So panoorin natin. Ito po ang inyong dito, kaisipan po at kung mamarapati lang po ng mga proponents nito, pasintabi lang po. Ano po ang inyong kaisipan po at suhestyon po dito sa pagpapatupad ng AKAP na ito at ang kanya pong kahalagahan sa gitna po ng ilang pa mga programa ng gobyerno para po sa pagtulong pinansyal sa mga nangangailangan? Alam niyo po, Sir Ted, diretsuhan na lang po. Sa tingin ko ito pong AKAP fund na ito, talagang election fund na po ito. Nakakalungkot isipin na, isipin nyo, sa ngayon, ang ipinapamigay pa lang nito mga nakatangay, ito may mga pondong AKAP at AX. Sa ngayon, yan pa lang ang pinapamigay nila. Hindi pa nila na papamigay yung kanilang mga dinakaw sa gobyerno. So, yan pa lang binibigay nila. Pera pa lang ng gobyerno. Pinalabas na nilang kanila. So, talagang napakalaki ho ng kanilang election money. Kaya nakakalungkot. Gulat naman yun. Ano po ang inyong dito, kaisipan po at putol? Akala ko mahaba. Na-prankster ako dun na-prankster ako dun So ito, ano ba to? Ano tong post ni Doc Lorraine? English kasi itong post ni Doc Lorraine Baduy Kaya hindi ko masyadong maintindihan. Pero dito muna tayo sa isa sa mga humahawak ng pera ng bayan na kung saan ay gustong maging pare at maging santo. Grabe ito, panoorin natin. Nag-aral sa Bicol o sa Manila na gusto ko something more. So sabi ko, sige, wait ka muna ng 2 years, pasok ka muna sa labas. Then pag ready na yung seminaryo sa China, kasi mag-o-open sa China, pwede ka nang pumunta sa China kasi yun yung preferred place ko na kung magpapare, gusto ko doon ako mag-serve. Kasi si San Lorenzo Ruiz, naging santo. Gusto ko rin maging santo. Okay sa inyo mamatay. Okay, kasi Gago! Ang dami niyong gustong gawin sa buhay niyo. Hindi lang kayo magnanakaw, gusto niyo pang maging santo. Grabe mga ambisyon nitong mga to, no? Okay na sana yung pagiging pare, pero yung magiging santo ka, ewan ko lang kung napanood na to ni Banat Bay. Siguro kung mapapanood to ni Banat Bay, tawa ng tawa siguro yun, no? Gusto mong maging santo,
Hindi mo nga maayos sa sarili mo. So pa mag-isan to, kupal ka ba? Gago! Tangan to, mga buwisit ang puto. Punta mo tayo dito sa payag ni Attorney Sal Panelo. Panorin. Sisihin niya yung staff na. Kasi dapat dali-dali namang i-research yun. I-google mo lang yan tungkol dun sa pag-attend sa NSC o tungkol sa pagkatanggal. Makikita mo ron kung ano talaga nangyari. He is grossly misinformed. Dapat yung mga tao nyo, stop, nag-research muna kayo. Attorney Sal, matapos sa sagutin ng Baon agad Executive Secretary Lucas Bersamin, ang inilabas mong statement, kaugnay Attorney Sal, no, sa pag-exclude kay Vice President Sara Duterte sa NSC. Ito yung naging statement ni Executive Secretary Bersamin, and I quote, "Dalawang bagay Mayroon ako nabasa na something that reminded me that Panelo, during his time as a presidential advisor, was also advocated the exclusion of then Vice President Leni Robredo. No, so he has no moral authority to question the decision of the president. But the second thing that I would like to emphasize here is this. Look at it this way. The National Security Council is an advisory body, and this is an advisory body in relation to the president as the commander-in-chief. So the president has the right as well as the responsibility of seeing to it that whoever advisors his fullest trust and confidence. Now, I'm not saying that the vice president does not anymore deserve to be trusted, but I'm just saying that with the recent developments, it is not going to be good advice or good action on the part of the president to still have her on board. Now, anyway, the president has the absolute power, the power of absolute reorganization, meaning he can choose the people he listens to or he would listen to. So if the National Security Council is supposed to be including members who are trusted by the president, then let it be understood in that line. Wala kaming personalan, but my statement before was the vice president has ceased to be relevant as far as the responsibilities of that membership in the National Security Council is concerned. Ano ang sagot mo sa pahayag na yan ng iyong kaibigan ni si E.S. Bersamin? Magtropa pala to? Magtropa tong si Attorney Sal Panelo tsaka si Bersamin. Magandang laban to Actually, sinagot na natin yan. But kahapon kasi nakantsawan siya kasi si Jade nagtatanong tungkol sa tahimik ang Malacanang doon sa aking statement. At sinasabi nga ng mga ibang news anchors, hindi pinatulan ng Malacanang. Nag-dead ba ang Malacanang? Sabi ko, mayroon kasi pagtanggol lang isang indefensible position. Kaya siya nagbigay ng response. Kaya lang, mawalang galang na kay E.S. Bersamin. He is grossly misinformed. Dapat yung mga tao nyo, stop, nag-research muna kayo. Because I have never advocated for the exclusion of former VP Robredo in the National Security Council nor in the cabinet. Katunayan, gaya ng statement ko, yan si VP Robredo, inanyayan at dumalo sa National Security Council na ginanap noong July of 2016 kasama ang 4 na presidente. Kaya hindi totoo na nag-a-advocate ako. Pangalawa, ang isang miyembro ng kabinete cannot be advocating the exclusion of another member of the cabinet. Or for that matter, the vice president. Ang ginawa ko lang noong siya ay hindi na inanyayahan na umattend ng cabinet. Sa cabinet meeting ko, sa National Security Council, maling-mali siya doon. Misinformed siya. Walang advocacy gano'n. Yung hindi inimbitahan siya sa pag-attend ng cabinet, that was because, ang basa ko doon at yun ang paliwanag ko, she was being saved from embarrassment sa loob ng kabinete. Kasi unlike Inday Sara Duterte, nag-criticize siya after resigning
her cabinet position. Kasi talagang malaswa. Hindi magandang tingnan. Miyembro ka ng kabinete, tapos babanatan mo paglabas mo sa sa Malacanang. Ayun ang ginagawa ni VP Robredo noon, binibira niya. At sa tingin ko, si Presidente Duterte kasi noon, mabait sa mga babayan, mga galangin. Ayaw niyang mapaya. Kasi every time na babanat siya, syempre, kakaroon ng cabinet meeting. Mabuti, napipigilan namin ng mga sarili namin na kantsawan siya, upunahin siya, i-confront siya. Pero hindi siguro, hindi tatagal yun. Maaaring mangyari na talagang, siyempre, dahil ginagawa mo yun, most likely. Ang nakakapagtaka rito kay Bersamin, at hindi lang kay Bersamin kundi kahit kay Pangulong Bongbong Marcos. Parang minsan may mga mali-mali silang impormasyon na nasasagap. Kaya tuloy nasasabihan sila na, "Uy, mag-research muna kayo. Mag-aral muna kayo, pag-aralan nyo muna yung baka parang mali ata sinasabi nyo." Pang ilang beses na to Etong kay Bersamin, pang ilang beses na to. Diba? Na parang lumalabas yung tipong kumuda ka lang pero wala ka namang hindi mo naman alam yung mga pinagsasabi mo. Yun yung masaklap dito. Tsaka ang masaklap pa dito kilala naman natin kung anong posisyon ni Bersamin sa gobyerno. At ang masaklap pa dito, syempre, bago ka sana magsalita ng ganun, talagang dapat alam mo. Tuloy, hindi natin masisisi si Atty. Sel Panelo na, "Uy, mag-research ka muna." Teka lang, kasi parang layo na nung sinasabi mo Teka lang, ba't parang iba na ata? Ba't parang ang usapan nasa Earth pero nasa Mars ka na? Gago! Diba? Yun yung pinupunto rito ni Atty. Sel Panelo at hindi lang si Bersamin ang gumagawa nito, kundi ang mismong Pangulong Bongbong Marcos. Bakit lang? Bakit? Tingnan mo yung ginawa sa kay OJC. Ikaw ba naman sabi mo yung mga pulis doon hindi armado, walang baril, walang nanirgas. Ano yun? Nung kasagsagan ng KOJC, yung paglusob ni Tory doon, tulog ka ba? Hindi ka ba nag-research? Hindi ka ba sinabihan ng mga sekretary mo na, "Uy, mali ho yung impormasyon na nasagap nyo." Diba? Tsaka una-una, paano nasabing walang dahas? Biruin mo, search warrant of arrest ang dala-dala ni Tory, hindi search warrant. At saan nga nakakita na tatagal ng mga pulis ng ganung katagal? Kaya nga ito yung sinasabi etong mga to, hindi porket mga tapos ng pinag-aralan lahat na lang paniniwalaan natin. Buti na lang merong Sel Panelo, merong iba pa, may Banateros, Seminay na nagtutuwid sa mga maling impormasyon na sinasabi ng katulad nila Bersamin. Diba? Kaya ewan ko rito medyo malayo nga talaga. Hindi makakatagal lang dalawang cabinet members niya na pupulaan siya. Baka maging friction yon among the members of the cabinet. Kaya para hindi na umabot doon, hindi na lang siya umattend. Yun ang katotohanan doon. Wala akong advocacy on the exclusion. At siya naman nag-resign nga dahil naniwala naman siya na hindi na maaaring manatili siya doon tapos binibira niya ang administrasyon. So yun ang aking kasagutan doon. Pangalawa, nakakalimutan ng magiting na ES na dating Chief Justice ng Korte Suprema that the expression of dissent when you criticize a move of the president is covered by the freedom of speech and of expression. That's the freedom of dissenting na tinatawag. Hindi masama yun mag-dissent ka at sabihin mo ang dahilan. Kasi
ang dahilan ninyo, reorganization lang. Kaya naman nasagot ko sa inyo, mukhang politika yan kasi marami ng reorganization ng ginawa, never naman tinatanggal ang Vice Presidente. Tama. Kasi ngayon lang talaga naman ginawa yan eh. Sa kasaysayan ng Pilipinas, nagsimula pa kay Emilio Aguinaldo, sabihin na natin walang Vice Presidente nung panahon na yun. O yung iba pang mga presidente, ginawa ba nila? Hindi. Nagbubukod tanging si Marcos Jr. lang. Kaya ito tama itong sinasabi ni Atty. Sal Panelo na kayo lang ang gumawa niyan. Kayo lang sa kasaysayan ng Pilipinas. Oo. Yun. Diba? O, kaya sabi ko sa inyo minsan kailangan din natin munang mag-aral or pag-aralan yung mga ganitong bagay bago tayo magkomento kasi nga katulad nito halimbawa ako sasang-ayon ako sa sinabi ni Bersamin, mali-mali pala yun. Gago! Hindi, diba? Hindi sino nagmukhang tanga, tayo tayo yung naniwala dun eh. Diba? Kaya kailangan sa mga ganito lalo't kadalasan kasi puro paninira lang sa Duterte or pang brainwash lang sa taong bayan ng ginagawa para paniwalain tayo. Samantalang sumabit. Napunta naman tayo sa interview kay Mayor Magalon na nanindigan may 77 SHIM. SHIM sa pamamahagi ng ayuda. Ikinatuwa na inaayos ng ng DSWD. O sige, panoorin natin. May lumabas dito yung sa 77 scheme sa pamamahagi ng ayuda. What can you say about this? Because we understand na kahapon yata doon sa Committees on Ways and Means, chairperson na si Congressman Salceda, parang sinasabi niya na wala siyang nalalaman tungkol doon. Mayor, pwede niyo po bang bigyan ng reaksyon ang bagay na ito? Well, siguro si Congressman Salceda siguro has his reasons to deny it. Hindi ko rin alam kung talagang hindi niya talaga alam o alam niya. Pero intindihin na lang natin siya siguro. Ito kasi yung every time you attend a joint sortie of the speaker, every congressman gets 7 million AIX, 7 million MAIP, 7 million tupad. Pero yung AIX pwede mo i-convert into AKAP. So that's 21 million. Kung dalawang sortie ka, nakatanggap ka ng 42 million pesos, ay 42 worth of all these services. Funding pala. Kaya kung nakaapat ka, isipin mo yan, 84 million. Kaya kaya hindi na tayo magtaka bakit ang daming congressman na instant billionaire. Biruin mo to, 84 million, 21 million, 42 million. Kaya hindi tayo magtataka yung ibang congressman na may bag na Hermes, may ibang congressman na may sasakyan na 18 million bulletproof, ibang congressman na merong tig 2.5 Blue Submarine Rolex. Diba? Kaya hindi na tayo magtataka talaga. Grabe, no? Tapos tayo, pera natin yan eh. Pera natin yan na dapat tayo yung nakikinabang. Kaso yung mga politiko lang yung nakikinabang. Yun yung masaklap dyan eh. Kawawa. Kawawa tayo dito. So, paano kung naka-anim ka? Ang laki no, 326 million. Kaya lang, dahil dumami nung nalaman ng ibang mga congressman na ang bawat sortie pala, sama tayo. Dumami ang gusto mag-avail. So, niligit na. Kaya pala yung iba parang ayaw magpapasok ng ibang mga congressman sa hanay nila kasi nga gusto nila sila lang yung may kinabang dun. Kung mapapansin nyo ang pagkakaalam ko nasa 300 ang congressman eh. Yan ang pagkakaalam ko nasa 300 eh. Correct nyo na lang ako dyan sa comment section kung mali.
Pero yung mga bida-bida, yung mga epal, yung mga kupalo soldier, iilan lang yung nakikita natin, di ba? Yun lang yung mga nakapasok doon siguro. Siguro, sa sinasabing 7-7 na yan. Sila siguro yung nakikinabang doon sa 7-7. Sabi yan, ayon yan ha. Hindi ayon sa akin, ayon kay Mayor Magalong. Na lang sa 4 na lang. So 84 million. Napakalaki na rin. Paano nila paano nila nadi-disperse yung ganyang pera na kumbaga parang ganun na lang ba yun? Pera ng bayan yan eh. Pag-aari ng bayan yan. Tama. Kung kami nga, hirap na hirap kami disperse yung local government fund. We have to go through a very tedious process to be able to disperse or utilize all these funds. Hindi lang basta-basta nalang binibigay na lang na para kasama-sama pa nun. Pag binibigay na sa mga tao, parang akala mo pag-aari nila na galing sa bulsa nila. May picture taking pa, tapos meron pang bago. Meron pang introduction. Alam niyo yung introduction? Pagbilang ko ng 3, kailangan pumalakpak kayo ng malakas para kay House Speaker Martin Romualdez. Gago! Tapos paglabas, sisigaw lang ng, hey! Hindi, tama naman sinasabi ni Mayor Magalong eh. Parang akala mo kung umasta sila, sarili nilang pera talaga nila yung pinapamudmud nila. Diba? Gusto nila na isipin ng taong bayan na sobrang bait nila dahil namimigay sila ng tulong. Diba? Yung iba namang uto nating mga kababayan, tuwang-tuwa. Hindi nila alam, ginigisa na sila sa sarili nilang mantika. Ganun kalupit. Kaya totoo, tama yung sinasabi niya. Akala mo, isang madaling salita is makakapal ang muka. Makakapal ang muka dahil feeling nila, pera nila yun. Feeling nila, pera nila, pinagsikapan nila yung pinamimigay nila sa taong bayan. Hindi naman. Tsaka ito pala, di ba, nagka-issue nung nakaraan about kay Senator Bongo. Na itong si Senator Bongo ay namigay ng tulong sa mga tao sa lansangan. So, binigyan ng question ng ibang mga anti-Duterte. So, bakit pera ba daw ni Senator Bongo? Oo, pera niya yun. Kaya wala kayong pakialam doon, mga hayop kayo. Hindi totoo yun. Hindi pa senator, si Senator Bongo. At sinabi mismo yan ni PRRD na yung si Senator Bongo, bilyonaryo na yan. So ano pa ba? At yung si Senator Bongo, kung ano man yung ibibigay niyang mga tulong sa mga kababayan natin, pera niya, wala kayong pakialam dyan. Kasi nung nakaraan nakita ko kala mo talaga may ambag ang mga hayop. Tumulong na nga yung tao. Yun dapat yung tinutularan ng ibang politiko. Mismong pera nila. Yung pinamumudmud nila sa taong bayan, hindi yung pera ng taong bayan. Yun dapat yung tinutularan ng ibang politiko. Ngayon, ang ginagawa, binabash pa Binabash pa kasi parang, syempre, nasasapawan yung iba. Sila, kailangan pa nila magnakaw ng pera sa kaba ng bayan para lang may ipamudmud silang pera. Si Senator Bongo, hindi. Sarili niya mismong pera ang pinangtutulong niya sa taong bayan. Ganun dapat samantalang ito, dito na nga tayo. Na high blood na ako. Dito na tayo sa mismong main topic natin. Yan. Panoorin natin itong sinabi ni Maharlika. Desperado gurgurin nila si BP Sara. So panoorin natin. According sa ating source, breaking news. Gusto ni Lisa Tanas, gusto ng Bangag Administration na i-assassinate si Inday Sara. Breaking news. Ipapagurgor literal si Inday Sara. Kaya Inday, kung nakikinig ka palangga, ang mga staff ni Inday, be careful. Pero dahil nga, this is in connection. Dahil nakikita nilang may nagsasalita na sa kay Inday, you guys, people from all over the world, OFW, immigrants, or whoever you are, sabayan natin to.
ang January 13 event dyan sa Pilipinas. Kung meron ditong taga-LA, Southern California, i-comment nyo dyan, mag-email kayo sa akin. Kung gusto nyo, mag-gather tayo, depende kung ilan tayo, sabayan natin to. To show support, not for Inday Sara, but to show support to the whole world, to the whole Filipino, sa buong Pilipinas, sa lahat ng Pilipino, na ang bangag na ito gugurgurin. At itong breaking news nito, Inday, breaking news, ipapagurgur ka. Dahil hindi na nila kaya, ayaw nilang maupo ka. Dahil masisilip lahat yung mga pinag-uusapan natin dito, mga expose ni Atty. Vic Rodriguez, nandito lahat, kung may libro kayong ganito, yun, mababasa nyo lahat dyan. Samot-sari, hindi na kaya ni Bangag. Nababaw. Doon, pabor ako doon na sinabi ni Marlica na ayaw nilang paupuin si Vice President Sara Duterte dahil alam naman nila na mabibisto ang mga baho nila at talagang mananagot sila sa mga katarantaduhan na ginagawa nila ngayon sa gobyerno. At nabubuang na siya, kaya nga pumausap siya ng ambassador. At itong mga taong mga negosyante na nakakausap ko na hindi nakakadikit kila Bangag, pinagsisikil sila. Tinatakot sila the moment na may nakitang posting. Actually, nasabi ko na to, kunyari si business owner A, mag-post ng laban kay Marcos, papasilip agad, ipapatrace nila kung sino itong personalidad na ito, papasilip nila sa BIR at kung ano pa tatamnan ng fabricated cases, crime, or whatsoever. Kailangan nyo ipakala to, gugurgurin si Sara according to her. So sabi ko nga, wala itong pinagkaiba. Ako assassins, 3 ang pinadala nilang gugurgur sa akin. At darating ang panahon, tatayuan ito ng taong nagsabi sa akin. Very prominent din ang taong ito. Pinag-ingat ako. At isa dito si Atty. Glenn Chong. Ang balita naman ni Atty. Glenn Chong, bago ito yung 3 assassins, that was first quarter of the year, itong 2024, ang sabi sa akin, mag-ingat ka. Dahil pinaproject, tinatarget ka. Magkaibang tao, ipapagurgur ako. Diba? Dumating nga sila sa point, nilapastangan nila, ina-abuse nila ang legal system even here sa Amerika. Diba yung 4 tatlo? Okay, yung 3 summon. Bakit kailangan nila mag-hire ng private investigator? In the first place, alam ni Zaldico, dahil si Zaldico ay proxy ni Lisa yan. No. Si Zaldico ay proxy ni Lisa. Paktay na, nagkabistuhan na. Serve nila yung 1, 2, 3. Okay, yung 3 summon kay Robles, yung 2 designer, through my lawyer. Pero bakit sila nag-hire ng private investigator, which is legal, nakuha nila yung information ng car, pero mali yung iba and everything. Ngayon, ang sabi ko dun sa lawyer ko, ikaw ba as a lawyer, isi-share mo ba yung information na makukuha mo? Sabi niya, like sa isang tao, sa kliyente mo, or dun sa kliyente mo. Sabi niya, legally, no. Sabi niya, hindi namin sinishare yan. Kumbaga, magkakaroon sila ng ma-implicate sila for whatever kaso, di ba? Kasi dinidisclose nila yung information ng kanilang kliyente. Pero sabi niya sa akin, pero pwede yan i-share ng lawyer kung gusto niya. Pero dapat, hindi nila i-share mga kaso. Ang nakikita nila kung sino yung lawyer ko doon. I have 1, 2, 3, nagugurgurin si Inday. Pero pinag-iingat naman natin si Inday. Pero ito, according to our source, destined to gurgur sila ngayon. Kasi wala silang gusto, kailangan daw burahin si Inday sa mapa. Kasi siya yung next Siya yung next in line. The moment na atakihin si Bangag, kung ano man ang mangyari sa kanya, Ako, atakihin na si Bangag. Sa mga brusko o kung ano man, wala pong iba kundi si Inday Sara. Unless kung mayroong twist of fate or whatever. Pero ngayon, Office of the Vice... No, siguro naman, hindi naman siguro hahayaan ng Panginoon Diyos na ganun ang mangyari kay VP Sara Duterte. At yan yung ating pinapanalangin palagi, na sana wag naman umabot sa ganun. Pero nakakatakot din kasi itong mga ganitong balita dahil alam naman natin kung anong kayang gawin ng mga Marcos. No? Alam naman natin kasi may history na at may mga nangyari na noon na patayan at Marcos ang itinuturo. So sana wag naman din pa rin sana mangyari yung ganun. At sana kasi una-una hindi naman siguro papabayaan ng itaas yung mga Duterte dahil alam naman ng itaas kung gaano minahal at nagserbisyo ang mga Duterte para sa ating bayan, para sa bansang Pilipinas, di ba? So siguro hindi niya naman nahayaan yun at ilalayo niya naman sa kapahamakan si Vice President Sara Duterte. At kung malabo rin kasi,
nakakatakot. Para sa akin, nakakatakot na kung mangyari man yun. Dahil nga, di ba, una-una,